Nagkilos protesta ang iba't ibang labor group sa araw ng paggawa o Labor Day kahapon. Kabilang sa mga hinihingi nila ay ang pagtaas ng minimum wage sa 750 pesos at ang pagtanggal ng kontraktualisasyon. Narito ang report. Sa Calao Avenue pala, hinarangan na may 200 riot police ang mga militanteng nagmula pa ng Menjola. Sa dami ng mga rallyistang sumugod, madaling nalusutan ang barikada. Nang makaabot ilang metro lamang mula sa US Embassy, sumiklab na ang karahasan. Gamit ang mga patpat at makakapal na placards, nagkagdirian ang mga militante at mga pulis. Ang babae nito, nahampas pa sa muka sa kasagsagan ng tulakan. Kitang-kita rin ang mga suntok at sipa na binigay ng mga rallyista sa mga nakaharang na pulis. Napilitan ng bombahin ng fire truck ang mga nagpupumiglas na rallyista. Sa Menjola, sinunog ng mga militante ang effigy ni Pinoy na tila demonyo na may ahas na sa lieg na may kulay ng watawan ng Amerika. Ang sigaw ng KMU, ibagsak ang imperialismo, ibasura ang EDCA, isulong ang 750 pesos kada araw na minimum wage at kondenahin ang contractualization. Binatikos din nila ang tila kawalan ng aksyon ng Administrasyong Aquino sa kapakanan ng mga manggagawa. Kailangan na daw buwagin ang Regional Wage Board at dagdagan ang minimum wage na ngayon nasa 466 pesos kada araw sa National Capital Region. Ayon naman sa Anak Pawis, hindi totoo ang sinasabing pagtaas ng employment rate sa bansa mula 93.4% noong 2015 at ngayon 94.2% na umano ngayon. 55% umano ng populasyon ay nakatira sa rural areas kung saan pahirapan ng trabaho. Dapat ibasura yung mga neoliberal na atake sa hanay ng mga manggagawa. Lalong-lalo na po noong nakaraan lumabas sa presidential debate yung usapin ng kontraktualisasyon. Una nang idiniin ng Malacanang ang pagpapahalaga ng pamahalaan sa mga manggagawa. Kaya naman patuloy daw na pinabubuti ng pamahalaan ang antas ng kanilang pamumuhay. Sa ilalim umano ng Aquino administration, tumaas ang daily net take-home pay at tax-free benefits ng mga manggagawa at mahigit 6 na milyong Pinoy ang nagkatrabaho sa nakalipas na 5 taon. Para sa unang balita, Jay Sabale reporting.